At sa pagkakataong pong ito, muli sa Sentro Bayong Jerusalem ay maglulusad po tayo ng Spiritism 101 sa pamamagitan po sa pangunguna po ng ating kapatid na Kuya JC Casillan. Ihanda na po ang ating mga katanungan ukol sa ating tema. At ang oras po ay pinagkakaloob ko na sa kanya. Magandang umaga po, mga kapatid. Dito tayo ay magsisimula ng ating pag-aaral. So, sabihin ko pong na gagalak po ako na nandito si Kuya Abner. Tulad po ng binanggit niya, lagi po namin siyang nakakasama sa pag-aaral. At bilang pagpapatotoo sa kanyang dedikasyon, yung pag-aaral po namin dito ay ginagawa namin tuwing Sabado ng gabi, alas 8. Ibig sabihin po nun, alas 5 ng umaga pa lang, bumabangon na si Kuya Abner para siya ay makiisa. At ngayong daylight saving time, alas 4 ng umaga po yon. So gigising siya ng alas 4 ng umaga para makapagpatuloy sa pakikipag-aral. So yun po ay pagpapakita ng dedikasyon na kailangan nga po tayong patuloy at patuloy na mag-aral. So marami na po tayong napakinggan kanina. Meron po ba kayong nais na itanong dun sa mga napakinggan ninyo? Nais niyong linawin? So yung paksa nga po natin, komunikasyon sa pamamagitan ng pag-iisip. Nabanggit po kanina, nung naunang nagsalita si kapatid na Paul, na yung ating pag-iisip daw ay bahagi ng pagkakawang gawa. Binigay niya po 30%. Dahil daw po yung salita, another 30%. Pero kung ating isipin po, yung ating mga pananalita, nagmumula rin sa ating isip. Yan lamang ay isang uri ng pagpapahayag ng ating naiisip. Hindi po ba? So, kapag tayo po ay naririto sa laman, paano po ba tayo nagkokomunikasyon sa pamamagitan po ng salita? Nagsasalita ako at napapakinggan po ninyo. Pero naintindihan po ba natin ano yung mekanismo? Kung paano nangyayari yan? Kung pagbabalikan po natin yung pag-aaral natin sa Paaralang Bayan, yung iniisip po natin para ating may pahayag, gagamitin natin salita. So, yung vocal cords po natin, nagbabibrate po yan. At sa kanyang pag-vibrate, yung hangin nagagalaw. Meron po waves na tinatawag sound waves. So pag nagsalita ako, nagbabibrate ang vocal cords ko, yung sound waves darating ngayon sa tenga ninyo. Yun pong eardrum, magbabibrate din. Saka ngayon niya gagawing signal na aabot ngayon sa inyong utak. Saka nyo ngayon, mabibigyan ng pakahulugan ano yung sound waves na yun. Kaya po tayo nagkakaintindihan. Pero po, mga espiritu, wala na pong vocal cords dahil wala na silang katawang laman. So, paano po nagaganap ang komunikasyon? Sa pamamagitan ng dalawang espiritu. Naisip po ba na yun? Dahil hindi po magic yan. Wala pong himala sa espiritismo. Lahat yan may siyensya. So, nung paliwanag ng espiritismo, paano nagkokomunikasyon ang dalawang espiritu? Sinasabi po ng espiritismo, tayo pong lahat nakalublob sa tinatawag na universal fluid. Fluido universal, narinig nyo na po yan. At ang ating espiritu, sinasabi po, isang lakas na may angking katalinuhan. Sa makatuwid, kapag tayo ay nag-iisip, meron po tayong lakas na pinapalabas. Tandaan niyo po yun, ha? Sa ating pag-iral, lagi tayong mayroong iniisip. Lagi tayo ngayong nagpapalabas ng enerhiya.
ng lakas. Yung binanggit kanina ng kapatid na Paul, may pag-iimbot pa lang ako, may epekto na. So paano po ngayon nararamdaman o natatanggap ng ibang espiritu? Dahil nga po, tayo ay nakalublob sa puwersa vital. Ano ngayon po ibig sabihin nun? Isipin niyo po may isang lawa. Maghulog ako ng bato, hindi po ba? Magkakaroon ngayon niya ng waves o agos. Di ba? Maghulog kayong bato. Yung agos po, pupunta sa lahat ng lugar. Ganon po ang nangyayari. Kapag tayo ay nag-iisip, nagpapalabas po tayo ng enerhiya na nasa sagap ng ibang espiritu, nasa kapaligiran natin. Nabanggit din po kanina. Kaya nga po mahalaga, napapanghawakan natin ang ating isip. Dahil kapag mababang alitigtigin yung ating pinalalabas, galit, inggit, puot, yan po ay nasasagap ng mga espiritu sa ating kapaligiran. At dahil mababa yung kalagayan, kaantasan na ang ating isipan, yun yung nakakaakit ngayon sa mga mabababang espiritu. Saka ngayon tayo bubuyuhin. Sinabi ni kanina ni kapatid na Paul, tayo ay may kaaway, nakikipagsigawan ako. Kay Kuya Abner, halimbawa, nag-aaway kami, nagkakasigawan. Nasasagap ng mga mabababang espiritu yung damdamin ko ng galit. Sila ngayon ay kukumpol sa paligid namin at sasabihin nga, suntukin mo na. Naunawaan po ninyo? Pero yung kabaliktaran nun, kapag tayo naman po, tulad ng sinasabi din kanina sa mga abot-sabi, itinaas natin ang ating kamalayan. Hinahanap lagi natin ang kabutihan sa ating mga kapwa. Pinagpapatawad natin yung mga ginagawa sa ating hindi maganda. Naghahanap tayo ng pagkakataon at tumulong sa ating kapwa. Ibig sabihin, yung ipinalalabas natin na sa loobin, na kaisipan, ay nandun sa mas mataas na kalagayan. Ang mahahalina natin ngayon, yung mabubuting espiritu. Yung mga espiritu protector. So, kung tatandaan po natin yan, ano po ngayon ang epekto sa buhay natin? Napakamakapangyarihan po yan, yung karunungan na yan. Kung magagawa po natin na sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat saglit ng ating buhay, positibo ang ating kaisipan. Kaya nasa trabaho man tayo, kaya tayo ay pumapasok sa eskwela, o kahit na naglalakad lamang sa lansangan, kung positibo ang ating kaisipan, ibig sabihin, ang ating ipinalalabas na enerhiya ay positibo. At ito ngayon ay makakaapekto. Yung aura natin ngayon, napakaganda, napakamaaliwalas. Ano po yung ibig sabihin? Kailangan laging si Jesus ang nasa iyong isip. Lagi mo kasama raw ang Diyos. Paano mangyayari yon kung magulo ang isip mo? Anong uri ng mga espiritu ang nakakausap mo kapag magulo ang isip? Kaya nga po, iwaksin natin lahat ng negatibo. Puro positibo. Dahil mga halugan yan, ang lagi nating makakasama, mga mabubuting espiritu. Na sila ngayon ang papatag sa dadaanan natin. Dahil itataboy nila yung mga mabababang espiritu. Huwag mong gambalain ang alaga ko. Dahil maaliwalas na nga yung kanyang pag-iisip. Lahat tayo, meron tayong dinaraan ng mga karanasan na naghahanap tayo ng tulong mula sa may kapal. Yung mga estudyante, gusto makapasa sa examen. Yung mga nagtatrabaho, makakuha ng promotion.
Lahat po ba ng nag-aaral pumapasa? So, napakatalino, di ba? Talagang nag-review. Kaya lang pagdating ng board exam, teka, hindi ko napag-aralan to ah. Hindi ito kasama doon sa mga libro na binasa ko. Kaya hindi ngayon siya makakapasa. Meron namang ordinaryong estudyante lang, hindi nakapag-aral masyado, bago mag-exam, saka lang nagbukas ng aklat, pero kung rin binasa niya, yun mismo, yung examen. Nakakuha ngayon siya ng mataas na marka. Swerte lang po ba yun? Meron po bang swerte? O may bumulong sa kanya? Ito ang basahin mo. Buksan mo ito sa pahinang yan. So, kailan po nangyayari yon? Kapag meron po tayong itinatanim na kabutihan. Dahil kapag magdadasal tayo, Jesus, tulungan mo ako. Ano sasabihin ni Jesus? Kilala ba kita? Pinakain mo ba ako nung nagugutom ako? Pinainom mo ako nung ako'y nauuhaw? Hindi po sasabihin ni Jesus ang ganon. Pero yun pa yung ilustrasyon. Galaw at ganting galaw. Kung wala po tayong ginawang kabutihan, bakit tayo aasa na tayo ay di po ba? Doon sa kwento sa talento sa Biblia, kailangan pagyamanin. Binigay sa'yo, 5, babalik mo 10. Dahil kung ibinigay mo lang, binigay sa'yo isa, ibinalik mo lang din isa, kukunin pang araw sa'yo. So kaya nga po mahalaga, yung mga nabanggit kanina, yung kalagayan ng kaisipan, kinakailangan laging dalisay, laging malinis. Dahil nga tayo ay nagpapalabas ng enerhiya na nasa sagap ng mga espiritu sa ating kapaligiran. Bakit ngayon po kailangan din na pagpalakasin ng kaisipan? Nabanggit din po kanina. Balik po tayo dun sa kwento. Maghulog kayo ng bato. Kung maliit lamang yung bato, malaki po ba yung alon? Maghulog kayo ng mas malaki. Mas malakas po ngayon. Yung alon, mas malaki. So ano pong kahalagahan nun? Kasi kung mahina lang po ang ating enerhiya, madali pong masapawan. Dahil hindi lang naman tayo nag-iisip, di ba? Lahat tayo ngayon, nagpapalabas tayo ng kaisipan, ng enerhiya. Kapag mahina ang ating kaisipan, napakadali pong masapawan. Pero kung malakas ang ating pag-iisip, mas malakas din po ang enerhiya. Mas marami ang makakatanggap ng ating panalangin, kung tawagin. Meron po ba kayong nais linawin? Yes, Kay Abner. Andun yung mic. Para marinig din ng iba. To. Okay. Yes. Yung may sinasabi ka kanina kung minsan pagka mahina ang ating mga kaisipan o kaya nag-aaway tayo, ganun, may sinasabi kang parang yung mga na-attract natin yung mga mababang espiritu. Yung bang this can be interpreted also ng ibang mga sekta o relihiyon na binubulungan kayo ng demonyo. Pwede mo ba kilinaw yun? Mm-hmm. So ayon nga po sa pag-aaral natin ng Spiritismo, wala po yung demonyo. Meron lang pong mga mangmang, hindi pa po nakakaunawa. Si Jesus po mismo nagsabi niya, nung pinapako siya sa krus, di ba sabi niya, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi niya sinabing, patawarin mo itong masamang taong ito. Di po ba? So wala pong demonyo.
meron lang po nung mga mabababang espiritu na nanggugulo, nangihibo, dahil nga po kulang pa sa kaunawaan. Na yun nga po yung sinasabi natin ngayon, meron pong batas ng halinahan eh. Kapag lagi po tayong galit, sigurado po yun, ang maakit natin, yung mga espiritong galit din. Naghahanap ng away. Kaya nga bubuyuhin kayo. Sige, suntukin mo. Sige, sipain mo pa. Dahil po batas ng halinahan eh. Kaya nga po, hindi natin pwedeng sisihin. Hindi, tinukso ako. So, hindi ko kasalanan, tinukso ako eh. So, inaalis po natin yung responsibilidad sa ating sarili. Meron po tayo ng tinatawag ng malayang kalooban. Free will. So, tayo po mismo ang umaakit dun sa mababang espiritu, yung tinatawag ng ibang relihiyon, demonyo. At yun nga, kahit na binubuyo tayo pa rin ang magdidesisyon. Susundin ba natin o hindi? Bago tayo magsimula ng sesyon, nananahimik tayo. Tinatawagan natin ang mga banal na espiritu. So parang isinasara dapat natin yung pinto dun sa mga manghihibo na tinatawag. Dahil kapag bago mag-umpisa ang sesyon, nagbabalik-taktakan tayo dito. Nagmamarites kayo dyan sa tabi. Anong uri palagay nyo ng espiritu ang naakit? Pumunta rito sa ating lundok. Yung mga batlaya. Sasabihin ng mga batlaya, hindi interesado ang mga taong ito na matuto ng kabutihan. Dahil nga mayroon ng inggit, mayroon ng sama ng loob, mayroon ng tampuhan. So ang darating po, mababang espiritu. So kaya nga po maintindihan natin ano yung katuwiran sa lahat ng mga ginagawa natin dito sa ating lunduyan. Bakit mayroong alituntunin na kinakailangan manahimik? Bakit may alituntunin na sinasabing kailangan panatilihin ang katahimikan habang tayo nagsasagawa ng sesyon? Dahil nga po, tulad ng sinabi ko kanina, lagi po tayong nagbo-broadcast. Yung ating kaisipan, laging nagpapalabas yan ng senyales na masasagap ng mga espiritong nakapaligid. So yung sinasabi ni Kuya Abner, nilalapitan ng demonyo, tinutukso ng demonyo. Sasabihin kasi natin, ba't pinahintulutan ng Diyos? Malayang kalooban kasi natin. Tayo ang humihila sa kanila. Tayong humahalina. Yes, Kuya. So, ibig pong sabihin, ang sinasabi nyo, kung positibo ang ating mga isip, ating mga damdamin, nakaka-attract din tayo ng mga positibong mga espiritu. Opo. Parang ginagawa natin, Kuya Abner. Bakit ka gumigising ng alas 5 ng umaga? Kasi nais mo rin na makipag-aral doon sa lipunan ng mga mag-aaral ng espiritismo. Na ibig sabihin, nahahalina ka. Kaya rin mayroon ng iba't ibang relihiyon. Dahil hindi naman lahat ng tao kayang tanggapin yung mga aral ng espiritismo. Kasi po, pinapaliwanag sa Gospel according to Spiritism na aklat ni Kardec, dun sa simula, ang revelasyon ng Diyos para sa lahat. Depende na ngayon kung ano yung katanggap-tanggap dun sa mga mananampalataya. Kaya nga may iba-ibang relihiyon. Wala pong kinaiba yan na nasa sa atin kung anong istasyon ng radyo o ng TV yung ating pakikinggan o panoorin. So, again, ang mahalaga po ron, mayroon tayong malayang kalooban. Na ito ngayon, yung magiging kaparaanan upang tayo ay magkasama-sama. Isa pang De Leon. Good morning, Kuya JD.
Morning, kapatid. Good morning sa lahat ng mga kapatid. I will play the devil advocate Sure. as usual. As usual. Ang katotohanan at kalayaan ay magkaagapay. Hindi kalayaan lamang ang tinatawag nating free will dahil ang free will ay marami ring mga conditioning na nakapaloob dito. So, huwag kayong basta maniwala sa akin. Ganon din kay kapatid na JC. Dahil kailangan mag-isip tayong sa ating sarili. Kinakailangan magkaroon tayo ng pananaw na nagtatanong. Exactly. Hindi lang kaming dalawa ng aking kapatid ang dapat tumarap sa inyo at nagtatanong. Dahil kinakailangan bawat isa ay ihayag, ipakilala kung ano ang naiintindihan. Hindi po ba? So, question ang ating kapatid na nasa ating harap ngayon. Dahil hindi naman totoo lahat ang sinasabi niya. Kaya kinakailangan natin, bakit? Dahil kung hindi natin gagawin, parang tinatanggap na rin natin ang mga hindi makatotohanan. So we have to do it on our own. Check things out. Kung hindi, madadala tayo ng mga alitigtigin na inyong sinasabi na kinakailangan bigyan natin ng pansin. Di po ba? Yes. So, as usual, sabi ko nga sa iyo, I will try to play the devil's advocate kahit na sinasabi mo walang demonyo. I will play that role. Sige, kuya. Dahil nga, nais ko sa ating pag-aaral ay may ganap na kalayaan. Ang bawat isa, naiyayag kung ano ang naiintindihan. Dahil ito ay isang pag-aaral na may kalayaan. We have to be. Kailangan tayong maging sensitibo at masusing magtatanong at hanapin nga ang katotohanan. Dahil kung hindi, magkakaligaw-ligaw tayo. Tulad ng marami na marahil kabilang na ako ron, na naliligaw din. Dahil kung ano rin marahil ang aking pinagsasabi. Kaya mag-ingat at mag-aral. Dahil yan ang hinihingi, di ba, ng ating kapatiran. Yes. Unawain natin mismo ang ating sarili. Bakit nga ba tayo nagkakaisip? Bakit nagkakaroon ng pag-iisip? Ano bang talagang nangyayari sa ating pagkatao? Ito yung mga katanungan dapat nating maliliwanagan, di po ba? Dahil ang bilin na bilin, tao, bantayan mo ang iyong sarili. Ingatan mo, pag-aralan mo ang iyong sarili. So sana makapag-aral tayo sa sandaling ito, which alam ko na siya namang sinisikap nating mahihag sa ating mga kapatid. Ang mag-aral ng makatotohanan na may ganap na kabanaran sa ating mga gawain. Maraming salamat mga kapatid. Thank you, Kuya JD. Yes, go ahead. Nakakita ko ng pananalita ni Brother JD. Sa mga nilikha ng Diyos, ang lahat ay mabuti, sabi sa Banalang Aklat. Walang masama. No? Lahat ay mabuti. Ibig sabihin, even sa mga negative na mga pangyayari, mga karanasan, meron tayong makukuhang maganda. Kaya, lalo nga yung mga karanasan na hindi maganda sa atin, yun daw yung nagpapatibay sa atin. Kamukha nang narinig natin sa kaninang mga pag-aaral. Na, pari mo, gumagawa ng computer games, yung isang lumilikha ng computer game.
Hindi na malilikain ng computer games na gumagawa na buksan mo lang ang computer mo, panalo ka na agad. Wala ka challenge, no? Kinakailangan talaga merong struggle para malaman mo kung tama o mali ang ginagawa mo. Namamatay ka sa games, no? Ups ulit ka uli hanggang sa makuha mo yung tama at magtagumpay ka, maging champion ka, makuha mo yung medalyang nahandoon sa computer games. Na ibig sabihin, ganun din ang buhay. Yes. Na kinakailangan merong mga struggles, merong mga negative. Pero doon dapat sa mga negative na yun, makakita tayo kung ano gustong ipahiwatig sa atin. Kung anong itinuturo sa atin. Yes. Bakit awari mo ako? Sabi ko kahapon sa aming pag-aaral ng mga kabataan, bakit kaya hindi ako nakatapos, nakagraduate? Baka mayabang ako noong unang kabuhayan ko eh. Bakit hindi ako binigyan ng pagkakataon makagraduate ng college? Baka yumabang ako dahil mayabang ako nung araw, nung unang kong kabuhayan eh. Baka maging mayabang ako eh. Kaya inalis sa akin yun eh. Para wag ako maging mayabang. Ngayon, sa pagtatanong naman, Brother Jim, ang nakuha ko naman, positibo din naman eh. Sa tanong niya eh. Na ibig sabihin talaga, ang tinuturo sa atin, pag-aralan natin ang lahat ng ating naririnig. Yep. Hindi lahat ng sinasabi, ng narinig nating batlaya, o kaya nagpahayag sa harapan natin, ay galing sa kaitaasan. Sapagkat, mayroong tinuturo ang Book of Allan Kardec na hilahis ng mga medium. Na napapaibabawan ng mga pag-iisip ng medium yung ibig ipahayag ng mga banal na espiritu. Ibig sabihin, Marina, ang gustong sabihin ng banal na espiritu, sabihin mo may reincarnation o muling buhay. Yung paniniwala ng isang medium, wala reincarnation. Kaya palagay natin, sasabihin kaya ng medium yung reincarnation? Hindi niya sasabihin yun. Kasi may paninindigan na siyang nabuo sa kanyang sarili na walang reincarnation. Kaya hindi niya sasabihin iyon. Okay. Kaya ang nakuha ko, mag-aral tayo. At sinasabi naman, babaladi naman ng banal na kasulatan yan. Magsaliksik, bulay-bulayin natin araw at gabi ang lahat ng ating naririnig. Pag-aralan, yun sabi ni Brother Jay. Pag-aaralan natin lahat. Yun lang. Thank you. So, yung po mga binanggit nila, kung pag-aaralan po natin, meron po talagang katotohanan. Unang-una, wala pa pong perfecto sa atin. Hindi po ako perfect. Hindi po perfect sila Brother JD, si Brother Paul, pati po yung ating mga kasangkapan na ginagamit. Kasi nandito pa nga po tayo sa mababang daigdigan. Ngayon, ang sinisikap lang natin ng mga mananalumpati o yung mga medium, yun ang natatanggap na mensahe, komunikasyon, ay ngayon bigyan ng interpretasyon. Dahil po kadalasan, ang komunikasyon ay ideya lamang, diwa. Nasa sa atin ngayon kung paano natin ipapahayag. At dahil nga po hindi pa tayo perfecto, may kanya-kanya po tayong interpretasyon. Kaya nga po sinasabi, lagi tayong magsuri. Huwag basta tanggap ng tanggap. Gagamitin po natin yung katalinuhan na pinagkaloob sa atin bilang mga espiritu na siya sa atin ang lahat ng ating naririnig. Dahil nga po, kung tayo ay tanggap lang ng tanggap, yung sinabi po sa Abu Sabi kanina, parang nilagyan natin ang paa natin na tanikala. Paano tayo susulong? Kung ngayon pa lang lahat ng narinig natin, tinatanggap na natin na katotohanan. Dahil nga po wala pang perfecto sa atin, ibig sabihin hindi pa perfecto yung narinig nyo na nanggagaling sa atin. Yun pong narinig natin mga Abu Sabi, yun po ang interpretasyon ng mga medium doon sa kanilang natanggap. Hindi po yan mismo yung mensahe na galing doon sa taas. Yung interpretasyon lang po ng medium. Kung paano rin ang pinapahayag ko sa inyo, ang aking interpretasyon sa aking mga nabasa, sa aking mga napakinggan. Yes, Kuya Abner. No, I'm just trying to reiterate yung
yung positive thinking nga na sinasabi natin. And I just, dahil ang sinabi namin kanina, it attracts also yung mga positibong o matataas na spirit. Kaya napaka-importante po ito and I was gonna mention it. Minsan tinanong ako ng isang tao ko. Sabi niya, I was a chief at the time. Sabi niya, Chief, I don't hear you complain. Kasi marami ding mga challenges sa Navy, pero sabi niya, hindi daw ako naririnig complain. Siyempre, nagko-complain din po ako, pero kuminsan sa ibang kaparaanan. Kuminsan marami tayong challenges sa buhay, kuminsan nananalangin din tayo, nagpapatulong. So, ang sinabi ko sa kanya, I can tell you all the negative in the Navy, but I decided to see the positive. Ibig sabihin, parehong sitwasyon, pero iba ang paningin. Kaya minsan, and I want to mention yung mga nakakakilala kay Alan Cortez na nawalan na po. One of the most positive person that I remember. Dahil mayroon kaming pinuntahan ng anibersaryo, umuulan, malakas yung hangin. So we kind of feel depressed, hindi po ba? Hindi po ba yung kung ikaw ang nag-prepare ng anibersaryo tapos biglang uulan na malakas, mahangin, hindi ba? Hindi ba yung mararamdaman mo yung, ba't naman ganito? Hindi po ba? Tinawag si Kuya Alan, sabi niya, nung tinawag siya, what a beautiful rainy days. Sabihin, positibong parehong sitwasyon. Pero, yung positibong enerya na ibinigay niya dahil is a positive person. So, tumawa kami lahat. It changes the mood. Kaya nung tinawag ako, sabi ko, what a beautiful rainy morning. Ibig sabihin, mga sitwasyon na the same. Dahil lang positibong kaisipan na ilalagay natin sa ibang kalagayan. Kaya nga, ang number one na sinasabi ng ating narinig natin, the most positive is Jesus Christ. Dahil yung namatay na baka, nakita niya yung ngipin na maganda. Hindi yung baho daw ng baka. So, ang ibig sabihin, I just wanna supported na sinasabi ni Brother JC, when we have the positive thinking, na-attract natin talaga yung mga positive dahil yung ganun ang naturalesa. Ayun lang po. Thank you, Kuya Abner. Yes, CJ. Si CJ muna. Sunod ka, bro. Pila ka doon. May tanong lang po, Kuya JC. Yes. Di ba sabi po natin is meron po tayong komunikasyon gamit ang isip. So, posible po ba na darating ang panahon na pupunta lang po tayo dito sa sentro mananahimik? Then tayo na lang po mismo yung makipag-communicate sa mga banal na espiritu. Parang lumilitaw po na wala na mga medium ganun. Then, second tanong ko po is, di ba sabi po natin, kailangan po natin ng focus para mas marami po tayong maakit na espiritu, depende po sa ating focus, sabi nyo. Paano naman po yung mga wala sa tamang pag-iisip? So, parang lumilitaw po na wala po silang kakayahan na magipag-komunikasyon gamit ang isip. Yun lang po yung mga tanong ko, Kuya. Okay. So yun munang wala sa tamang isip. Napag-usapan din ba tayo nung nakaraang ito? Na sinasabi natin, yung mga kapatid na mayroong kapansanan sa kaisipan, yan po ay bunga din ng kanilang mga nagawang pagkakamali nung nakaraan. Kung kaya nga yung kanilang buhay na ito, sasabihin natin ay parang nananatili lang sila sa kalagayan nila ngayon, hindi sila susulong. Dahil nga hindi nila pinagyaman yung katalinuhan ng mga nakaraan na kapanahunan. Pero tinuturo nga sa atin, meron naman mga susunod na buhay. Kaya magpapatuloy pa yan. Ngayon, yung sinasabi niya, darating ba yung panahon na hindi na kailangan doon magsentro? Hindi ba nabanggit ko nga kanina? Kapag nagawa natin na lagi tayong nakaugnay, yung buong buhay natin, nakaugnay na tayo. Kaya nagtatrabaho, kaya nag-aaral, kaya namamasahe, nakaugnay ka, lagi mong nahahanap yung magaganda. Tuloy mo sabi ni Kapatid Nader, may nakita ka.
Nasa sabihin, pupunayin mo, ang pangit. Pero hindi, hanapin mo yung kagandahan. Ay tinuturo nga sa atin ng Spiritismo, yung tinuturo ng mga ibang reliyon, parusa ng Diyos. Sa atin, hindi, pag-ibig yan. Dahil ayaw niya, hindi niya gagawin, na dahil sa kasalanan natin, mapupunta na tayo sa tinatawag na impyerno, para doon, pahirapan. Kung hindi, nililinis tayo. Binibigyan tayong pagkakataon na mapagbayaran, mapunuan yung mga pagkukulang. Kaya doon nagmula yung tawag ng Spiritista sa mga karamdaman as biyaya. Biyaya dahil paraan ng paglilinis, pagdadarisay. Tinuturo nga po kasi ng Spiritismo, hindi lamang iisa ang buhay. Bakit tayo binibigyan ng maraming buhay? Dahil nga marami pa tayong mga kahinaan. Na hindi ngayon isang buhay lang tapos doon ka na sa impyerno. Hindi. Hindi lilika ang Diyos na puno ng pag-ibig ng impyerno. Kung hindi bibigyan ka ng walang hanggang pagkakataon na dalisayin ng iyong sarili. So hindi po sinasabi na isang buhay lang. Kung hindi marami. So, wag po natin tignan na parusa, tignan po natin kaaralan. Pag-aaral ito. Kaparaanan upang madalisay. So, yun yung tugon ko sa kapatid. Na yun nga, kung sinasabi, kailangan pa ba mag-sentro? Kung nakaugnay ka na talaga, hindi lang sa sentro. Sa buong buhay mo, pang-araw-araw, nakaugnay ka. Yes, Brother J. Idadamay ko ang kapatid ko. Na huwag ninyong paniwalaan. Si CJ, hindi ko rin sinasabing paniwalaan ninyo. Pero, we have to question nga yung mga sinasabi nilang positibo at negatibo. Dahil, wala namang positibo kung walang negatibo. Hindi po ba? So, we have to understand the whole structure. Ang kabuuan. Bakit mayroong ganito at ganito? Kinakailangan, para sa akin, maintindihan natin ang proseso. Dahil wala namang nagaganap o pangyayari na hindi kasama ang sinasabi natin Diyos. Na hindi niya pinahihintulutan. Kahit nag-gera, patayan, and all that, pwede ba natin sabihin na hindi kasama ang Diyos doon? Ang lahat ng pangyayari sa kanyang kabuuan ay pinahihintulutan. Nanggagaling lahat ng mga pangyayari sa malalim at malawak at bukas na pananaw upang maging katanggap-tanggap sa atin ang anumang kalagayan. Dahil para sa akin, kapatid, nagkakagyera sa gitna ng silangan. Nagkakagyera ang Russia at Ukraine. Yan ba ang patayan na yan, pati mga batay na mamatay? Hindi ka pa intulutan ng Diyos na sinasabi? So we have to question. See the validity ng mga nangyayari. Hindi po ba? So, ang sa akin lang, kapatid, yes, we have to be careful. Naintindihan ko yung pag-iingat na kinakailangan gawin upang hindi natin masaktan ang kahit na sino. Pero kung minsan hindi pwedeng iwasan. Dahil ang doktor hindi pwedeng hindi niya hiwain kung nag-o-opera siya. At ang magsasaka, hindi niya pwedeng tingnan lang ang saka niya at hindi bungkalin. So we have to see the whole picture. Yun lang ang sinasabi ko, kapatid. Okay. Ang positibo ay kasama yan. At kasama rin ang negatibo. So, ang aking lang sinasabi, mga kapatid, kung mo kami ang madaldal dito, kami lang ang dapat humarap sa inyo. Kung pwede, kung ano man yung nararamdaman ninyo at naiintindihan,
bring it up. Dahil hindi tayo matututo. Hindi ko naman sasabihin na hindi kayo matututo kung nakaupo kayo at hindi kayo magsasalita at madaldal na tulad namin. Sige. So, ang sinasabi ko lang, Okay. kasama sa pag-aaral. Kung kinakailangan taas ang kamay, ako naman. At nakikita ko sa Paul, gusto na rin niya magsalita. So, Tapos na ang oras. so Oo nga. yes, Thank you, Kuya. yes. Salamat Thank ng you. marami. Thank you. So, tapos na po, lagpas na po yung oras. Kaya puputulin na po natin ngayon yung ating pag-aaral. Pero hayaan niyo pong tapusin ko lang. Nabanggit na rin naman ni Kuya JD Sa kalukuyan nga po, may nagaganap po na digmaan sa gitnang silangan, pati na sa Europa. So, ikalawa na pong digmaan yan na malawakan. Kung titignan po natin, kung nag-oobserba tayo, nakikita po natin yung mga matitinding alitigtigin, mabababa, yung galit, yung puot, na bawat panig, mayroon na ngayon ng alitigtigin ng hate, na tinatawag yung puot, na hindi na nag-iisip. Na lahat ng kalaban, tingin nila hindi tao yan. Kaya nga walang pakundangan yung pagpapatayan. Na dahil nga doon sa vibrasyon, maraming nadadamay, nakahalina ng mga mas mahihinang kaisipan. Pero yun nga yung hinahanap sa atin, huwag tayong dumagdag, maging kabawasan na tayo. Na huwag natin kampen. Dito ako sa Israel, hindi dito ako sa mga Palestinians. Parang sinasabi ni Brother Paul, sige, bombahin mo pa. Kasi yung ginawa nila kahindik-hindik. Huwag ganun ang ating isipin. Ang dapat inuusal natin, ayun nga, kapayapaan. Itigil ang patayan. Kinakailangan ngayon lahat at bawat isa sa atin, na ginagawa nyo naman yata kapag kayo di ba? Ang tawag nyo ron? Darasal kayo tuwing Wednesday? Novena. So pag ninovena kayo, pati tayo sa ating mga tahanan, magpaimbulog po tayo ng mga kaisipan ng kapayapaan upang makabawas doon sa kadiliman na nakalambong sa ating daigdig ngayon. Sino lamang po mga kapatid, muli maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating pag-aaral. Sa ating kapatid, sa walang sawa ninyo pong pangunguna sa pag-aaral at pananaliksik po ng ating simulain.